Ang paglalakbay ni Elias. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Elias. Siya ay isang simpleng magsasaka, kilala sa kanyang masipag na gawa at mabuting puso. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan, may isang malaking pasanin si Elias ang takot sa pagkabigo. Sa bawat binhi na kanyang itinatanam, sa bawat araw na kanyang ginugugol sa bukid, laging may naglalarong agam-agam sa kanyang isipan. Paano kung hindi tumubo ang mga pananim? Paano kung hindi siya magkaroon ng sapat na ani para sa kanyang pamilya? Ang takot na ito ay patuloy na sumusugpo sa kanyang puso, na parabang isang mabigat na bato na nagpapahirap sa kanyang paghakbang. Dumating ang panahon ng tag-init, at ang init ay naging walang awang. Ang mga pananim ni Elias ay nagsimulang matuyo, ang lupa ay naglalandi, at ang pag-asa niya ay unti-unting nawawala. Ang takot niya ay lumaki, na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Minsan, nakita niya ang kanyang sarili na nag-iisa sa bukid, luhaan at halos sumuko. Isang gabi, habang siya ay nagdarasal, naalala niya ang mga salita ng Panginoon. Narinig niya ang isang maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabi, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipabatid ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan." Filipos Kapitulo 4 Versikulo 6. Ang mga salitang ito ay parang liwanag na tumagos sa kanyang kadiliman. Sa halip na magpatuloy sa pag-aalala at pag-aalinlangan, nagpasya si Elias na magtiwala sa Diyos. Nagpatuloy siya sa pagdarasal, nagpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap, at humingi ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pananaw. Naging mas masigasig siya sa pag-aalaga ng kanyang mga pananim, sinisikap niyang gawin ang kanyang bahagi. At kahit na mahirap ang panahon, nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Dumating ang ulan, at ang mga pananim ni Elias ay unti-unting nabuhay muli. Hindi naging sagana ang ani tulad ng kanyang inaasahan, ngunit sapat ito para sa kanyang pamilya. Natutunan ni Elias na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ani, kundi sa kanyang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang pagpupunyagi sa kabila ng mga pagsubok. Mula noon, natutunan ni Elias na harapin ang buhay ng may tapang at pag-asa. Ang takot sa pagkabigo ay hindi na naging mabigat na pasanin. Sa halip, ang kanyang pananampalataya ang naging kanyang kalasag at lakas. At sa bawat araw, patuloy siyang nagpapasalamat sa Diyos sa paggabay sa kanyang paglalakbay.